Good day na naman sa inyo at nandito tayo sa Honda Jeep Jam Cycle para sa isa na namang review netong Honda Navi 110. So ito mga tol ay full automatic scooter ang nasa harapan natin yan, no? Para siya nakadesign na manual. Itong motor na to ay merong price na 58,500 pesos. So sa mga interesado at gustong bumili, syempre sa mga gustong umutang din, available yan dito sa kanilang branch dito sa Honda Jeep Jam Cycle. So itong motor na to ay very affordable lang. So napakababa ang presyo para dito sa ating Honda Navi 110. At alamin natin mga tol kung ano ba ang meron dito sa motor na to. So kung mapapansin nyo, napakaganda ng kanyang headlight dito. At yun nga lang, gumagamit siya ng halogen bulb dito sa kanyang headlight. Dito naman sa kanyang signal light, nandirito nakalabas sa kanyang gilid ng kanyang ulo. Meron din siyang bulb type na ginagamit. Pabalik tayo dito sa kanyang headlight. So kung mapapansin nyo dito, meron siyang color black. So ayan dito sa kanyang itaas ng kanyang headlight. At syempre yung sticker ng Honda, color white. And then napaka minimalist lang ng decals niya dito, no? At dito rin sa ating front fender, meron siyang matte black na kulay. So napakaganda rin ng quality. Medyo steep yung kanyang front fender dito, no? And then dito naman sa gilid mga tol, makikita natin yung kanyang combi brake na sticker dito. Equip yan ng combi braking system. Siyempre naka mechanical leading drum brakes ang ating braking system dito. Tapos ito yung ating wheels. Napakaganda. Meron siyang glossy na black ang kanyang kulay, no? So pagdating naman sa ating gulong, syempre naka-tubeless at meron siyang MRF na brand dito sa ating gulong. So napakaganda yan, napakakapit. Syempre napakatagal din bago mapudpod etong MRF na gulong natin, no? Etong kanyang meter panel, napaka user friendly. Lalong-lalo na sa mga baguhang rider na gagamit na ito. And then yung ating susian dito sa tabi ng ating meter panel at yung ating logo ng Honda. Siyempre meron siyang naked handlebar at meron siyang chrome na kulay dito. Pagdating naman sa ating switches, so ganun pa rin, para siyang sa mga XRM yung materials na ginamit dito sa Honda Navi. At ito yung ating high beam and low beam, yung ating turning lights o signals, no? So yan. And then yung ating busina dito sa ibaba. So dito naman sa ilalim ng busina, yung ating choke lever. So meron siyang ignition starter. Dito sa kanyang left lever na brake. So yan, napakaliit lang, pero kung hindi ka meticuloso pagdating sa mga ganitong parts ng motor, hindi mo talaga mapapansin. So ito yung kanyang brake lock dito, no? So napakalaking tulong din yan, lalong-lalo na kapag magpa-park tayo sa mga inclined parking areas. So hindi agad dudulas yung ating motor at syempre iwas tumba. Ito meron din siyang cover dito. So meron din siyang susian dito at yung kanyang texture para siyang carbon yung texture ng ating cover dito. So ito meron siyang plastic na cover dito sa ating tangke. At meron siyang kulay na green, parang army green yung kulay na ito. And then minimalist yung decals dito ng Honda. Pagdating naman sa ating fuel system, syempre meron din siyang on and off. Napakaganda rin ang kanyang cushion dito, medyo makapal. At ang kagandahan lang dito mga tol, no, pantay yung medyo pantay yung level ng upuan nitong si Navi 110. So although medyo madulas lang yung kanyang seat cover, ang kagandahan lang medyo level yung upuan natin dito sa Navi 110. So ayos yan para hindi tayo dumulas, lalong-lalo kapag tayo ay nag-sudden brakes. Ito naman sa kanyang likuran, syempre yung ating grab bar. Ngayon sa mga nagtatanong kung meron bang utility box etong si Navi 110, meron po mga tol. Dahil yung kanyang utility box dito naka-install sa kanyang ilalim ng ating tangke. Kayang magpasok na ito ng kalahating sako ng bigas yata yung pinasok niya dito. And then ang kagandahan din dito, meron siyang lock para iwas nakaw sa ating mga gamit. Pagdating dito, meron siyang naka-engrave na Navi, no? Siyempre yung kanyang side stand. So hindi ko lang alam kung meron tong side stand switch na kapag binaba mo yung kanyang side stand, kusang mamamatay ang motor na to. Comment na kayo sa ibaba kung meron siyang side stand kill switch. Yung kanyang tail light, gumagamit siya ng bulb type. Pagdating naman sa ating signal light, syempre naka bulb type din at dito naka-attach sa ating lagayan ng ating plate number.
Syempre hindi mawawala yung added visibility natin, yung reflector dito sa likuran at meron din sa magkabilang gilid dito. Sa kanyang engine, meron siyang 4-stroke, 2 valves, single overhead cam at syempre naka-air-cooled yung kanyang cooling system. At eto mga tol ay naka-carb type pa rin. Kanyang bore and stroke naman, meron siyang 9.5:1 at kaya niya mag-generate ng maximum power na 5.89 kilowatts at 7,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman, meron siyang 8.91 Newton meters at 5,000 RPM. Sa kanyang starting system naman, meron siyang electric starter. And syempre kapag naloba tayo at nasira yung ating ignition starter or papaandar pa rin natin ang motor na to gamit yung kanyang kickstarter. So ayan, ang ating kickstarter. So gamit na gamit po yan kapag nasira ang ating electric starter or nalobat ang battery na itong si Honda Navi. Sa kanyang fuel tank capacity naman, ito ay merong 3.5 liters na fuel tank capacity. Ito mga tol ay merong 48.4 kilometers per liter. So ganyan po katipid ang isang carburetor type na Honda Navi 110. Ine-enhance yung kanyang fuel efficiency at mas less yung emission na inilalabas or ibinubuga na gas dito sa motor na to. Ito rin ay eco-friendly. So mas maganda siya sa environment natin. Yung kanyang suspension dito sa kanyang likuran, meron siyang single yung kanyang shock dito, no? Rear shock dito. So napakaganda rin ang kanyang rear shock dito, makapal at napakapulido ng pagkagawa. Pagdating dito sa kanyang likuran, syempre meron siyang mudguard dito. So yan, nagsisilbing rear fender natin dito sa likuran, no? Overall dimension naman itong si Honda Navi 110. So ito mga tol, unahin natin sa kanyang length, sa kanyang haba. So meron siyang 1,808 mm at sa kanyang width naman, sa kanyang lapad, meron siyang 748 mm at sa kanyang kabuuang height, pagitan po yan ng gulong natin sa harapan hanggang dito sa taas ng ating side mirror. So meron siyang taas na 1,039 mm. Sa kanyang seat height naman, meron siyang taas na 762 mm. So ito talagang abot na abot, lalong-lalo na mga average height na mga Filipino rider natin, no? So pwede nila itong maging beginner bike. So yung mga tol, para sa height preference ninyo, ang height ko ay nasa around 5'10". So ayan, tignan natin kung ano ang postura ko dito. Ito ang ating position dito kapag tayo ay nakasakay dito sa 765 mm na seat height ni Honda Navi 110. At kung mapapansin nyo mga tol, medyo nakabend yung aking tuhod dito. At syempre nakaplat footed yung ating sapatos sa ibaba. Okay, punta naman tayo sa kanyang price. At syempre sa kanyang installment plan para dito sa ating Honda Navi 110. So ang kabuuang presyo ng motor na to, meron siyang 58,500 pesos. So yan, kung sa mga bibili ng cash. So yan po ang kanyang price, 58,500 pesos. At kung uutangin nyo naman, magda-down lang kayo ng 5,000 pesos. Napakaliit na down payment. So pwede ka na magkaroon netong Honda Navi 110. At kung sa installment plan naman, sa loob ng kanyang 3 years, so meron kayong babayaran buwan-buwan na 2,653. At meron niyang rebates na 200 pesos. So meron na lang 2,453. At syempre meron siyang free helmet, free Jeep Jam jersey, spare parts discount, TPL insurance, 3 years LTO registration. So gusto ko lang kayong i-update mga tol dito sa kanilang promo dito sa Honda Jeep Jam Cycle. October Motofest Free Aqua Plus promo sa lahat ng mga purchases ng mga motor dito sa kanilang branch. Ito lang yan sa Honda Jeep Jam Cycle, Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City.